Yun. Okay. So today we'll be discussing about the iconic problems in statics on rigid bodies. This is a cable with three weights. Ganyan yung itsura niya. Okay, so tara, solve natin to. The cable shown support the three weights. So, naging iconic siya dito sa kasi ito parang straight path yan eh. Parang cable lang talaga yan eh. Nakaganon tapos nilagyan ng tatlong weight. Weight 1, weight 2, and weight 3. Tapos may corresponding distance given at saka ang ano pa dito is yung ano natin is yung support natin is uneven, is hindi level yung support natin. Meron tayong gap dito na 0.5. So, yung hinahanap dito is what is the tension in the segment AB. Ito yung AB. And what is the sag of point C? Point C relative to point A. Actually, yung relative is i-project natin dito yung A. Tapos ito yung magiging sag natin. Kasi sag siya eh. Diba? At saka, ito, what is the tension in segment CD? So, dito naman. Yun. So, segment. Ibig sabihin, i-chop-chop natin yung bawat isa dito, ano? So, by chop-chopping, yung method na ginagawa dito is method of joints. Dito sa problem na ito, lalabas talaga dito lahat ng pinag-aralan mo. What is the total length of the cable? So, dito naman is magpipythagorean ka. So, bawat Pythagorean theorem, yung mga hypotenuse, i-add natin yan isa-isa. Okay? So, solve natin to. So, given tayo ng value, yung weight 1 natin is 3 kN, weight 2 is 8 kN, and weight 3 is 4 kN, and with the corresponding distance, 4, 5, 5, 4. Okay? Tapos dito yung y1 kanina is 2.6, yung y2 naman natin is 0.5. So, kunin muna natin yung, pag ganito yung mga problems, kunin muna natin yung resultant. Yung resultant nitong tatlo. Yung resultant nitong tatlo is 3, 8, and 4 is equal to 15 kN. And then, solve natin yung magiging kung saan siya tatakbo or saan yung location ng ating resultant. So, we have the XR is equal to 15, which is your resultant. Ito yung, actually, this would be your X bar in the other form. Tapos, 3 times 4, by Varignum's theorem ito, by Varignum's theorem. 3 times 4, 3 yung load, tapos yung distance niya mula dito sa A, mula dito sa surface na ito, that is 4 meters. And then, we have 8 kilonewton times 9, 4 plus 5, that is 9. And then, we have the 4 kilonewton times the distance of 14. Okay? So, dito wala na tayong loadings. So, ibig sabihin, yung ating distance is, or yung magiging location ng ating resultant force is nasa 9.33. So, ibig sabihin dito, lagpas lang ng konti dito sa C. Okay? So, andyan, So, tapos ipo-project natin yan mamaya dito. Ito. Para magkakaroon tayo ng imaginary line, which is wherein dapat dyan daw talaga yung magiging natin yung loading ng location. Pero lang yan is yung imaginary line. Okay, so kunin muna natin itong alpha. Kasi kailangan din natin i-solve to eh. Kailangan natin hamanap. So, solve natin bawat isa ng angle. Okay, we have the alpha is equal to 2.6 over 4. Ito siya. 2.6 over 4. We have the alpha
is 33.024. Okay? So, project natin naman itong A. Ito, project natin. So, ibig sabihin, once na projected natin, i-project natin itong line, pag naka-scale yan, kasi ito, ginawa natin nasa scale talaga, para madali nating makita kung saan yung magiging force niya. So, ibig sabihin, andito siya. 'Di ba? Tamang-tama yung kanina sa 9.33 na resultant natin. So, gawin natin yan 0.0. At saka dito sa kabila is gawin natin point F para medyo alam natin kung saan yung mga point of location natin. Okay? So, gumawa tayo dito ng triangle. So, ibig sabihin, kailangan natin itong height na yan. Okay, so alam na natin ito. This would be also our alpha kasi pinroject lang naman natin dito. At saka alam na natin din to, di ba? 9.33 which is your x bar or xr kanina. Okay, so masusolve natin itong value ni AF. Actually, pwede naman, once na i-project mo kaagad to, pwede ka naman hindi mo nakunin yung alpha, pero siyempre, mas kinuha ko na lang para later on is hindi ko na ako mahirapan pagkuha dito sa BC kasi I need to solve this one also para at least may reference na ako dito na angle. Tapos, kasi pwede kang dito mag similar triangle. Kasi itong triangle na maliit is equal naman dito sa triangle na ito. So, by similar triangle, pwede mong masolve itong height dito from A to F. Since ganito naman yung pagsosolve natin, diretso na natin. Okay, so we have the AF is equal to 6.067. So, ganun din pag similar triangle mo yan, ganun din yung makukuha mo dyan. Okay. So, next. Yung angle naman dito, gawin nating beta. Sabihin natin beta, masustab natin to. Kasi, yun nakagandahan dito, kaya kinuha ko muna yung height na yan. Kasi, dito ako magre-refer. Para makuha ko yung angle na yan. 'Di ba? Para makuha ko yung angle na yan. Okay, kasi pag i-project ko lang yun, tapos wala ako ditong value, so, ito, magiging unknown din to. Dito, madali na kasi meron na akong value. This is 18 minus 9.33. So, yung magiging distance ko dito. And then, ito naman, yung distance ko mula dito is AF, yung 6.067 minus 0.5. Okay? So, ganito yung mangyayari. AF minus tangent beta is equal to AF minus 0.5. Tapos, all over 18 minus OF, your X bar. Okay? So, masusolve natin ng 32.714. Okay? 32.714 yung ating beta. Okay. So, what's next? Yun. Gawin natin tong T1, T2, T3, and T4. Okay? T1, T2, T3, T4. Or tension of T1, T2, T3, T4. Okay? Solve natin si T1 and T4. Di ba may resultant ako kanina dito na 15 at joint O. So, kailangan ko kasi yan. Kasi kung magpo-project kasi ako dito, hindi ko masasolve yan. So, yung pinaka-best way to think is itong resultant niya. Kunin natin yung resultant. Tapos, dito tayo sa point O. Mag-joint. Method of joint. So, ganito yung magiging T4 natin. At saka ganito yung magiging T1 natin. Then, summation of forces. Vertical is equal to 0. So, ano yung mga forces natin? We have T1 sine A. T4 sine B is equal to 15. Okay? So, magkakaroon tayo ng equation na ganito. Okay? So,
Summation of forces naman horizontal. Ano yung mga forces horizontal? T1 cosine alpha tapos minus T4 cosine beta. Okay, so ganito yung in-arrange ko para madali natin siya isolve sa calculator. Using your calculator in the equation, mood equation, input mo to, input mo to, input mo to. Tapos, input mo ito, input mo to. Kaya dito is negative. Okay? So, ito yung lalabas. Yung unang lumabas that is 13.843. And then your T4 is equal to 13.795. So, yan na yung magiging tension mo. Okay? Yun. Pwede mo naman din ito, kung hindi ka dito sa joints na ito, pwede mong anuhin yan, anong tawag din? Parallelogram or parallelogram method or closed polygon method. Pwede mong gawin yan. Pero ako dito, nag-summation of forces na lang ako para medyo klarado. Okay? Next. Focus tayo dito sa joint B. Sa joint B naman, dito tayo mag-focus, Yan, meron tayong T1 na 13.843. Based kanina yun sa nakuha natin. Tapos, meron tayong, dito, di ba, yung weight 1 na 3 kN. Tapos, yung T2 natin. Yan. Si T2 natin is may angle. Hindi natin alam kung ano yung magiging angle dyan. So, we need to solve that one also. Okay? Summation of forces vertical is equal to 0. So, we have T1 sine A. Diba? Vertical. Sine A. Tapos, is equal to, ito pababa to si T2. This would be T2. T2V. T2V and Joey. So, this is T2 vertical. So, vertical, pababa, is ibig sabihin, magsasama si 3 at saka si T2 vertical. Okay? So, yan. So, our equation would be, look like this. Kailangan, masosolve natin dito si T2V. Diba? Si T2V, masosolve natin kasi given na tayo ni T1 sin A. Given tayo ni alpha. Kasi ito din yung alpha. Ganun din. So, masosolve natin dito si T2V. That is 4.54 kilonewton. Okay? Yun. Ang problema natin is paano hanapin tong angle. So, si T2V, yung pababa pa lang na component yung alam natin. How about the horizontal component? Kasi di ba para makuha natin yung T2, kailangan natin i-substitute to H, horizontal, para makuha natin si T2 by square root of TH squared plus TV squared. Diba? Para makuha natin si T2. So, kailangan natin yung principle. When we say the principle, kasi, dito sa joint na ito, pag kunin natin yung horizontal dito, same lang yan sa horizontal component nyo dito. Okay? Yung horizontal dito, di ba? Okay, so sorry. The idea is, pag kinuha tayo dito ng horizontal component, that is also equal to the horizontal component niya dito. Diba? Ganun din. Dito, pag kinuha natin yung horizontal component niya, dapat equal din yung horizontal component niya dito. Ganun din dito. That would be horizontal. The horizontal component is equal to the horizontal component. So, ibig sabihin, you can analyze that one also. So, ibig sabihin that all the horizontal component of all forces in the cable are the same or equal. The horizontal components of all the forces in the cable are the same or equal. Diba? Yan. Yan yung magiging natin.
Yun yung magiging ano natin dito. Kasi basa-basa din, basa-basa. Hindi lang yung solve ka lang ng solve, dapat nagbabasa ka din ng mga principles. Okay? So, ayan, medyo malinaw na. So, ibig sabihin, we have the value of TH is equal to T1H is equal to T2H. So, yung mga value ni T1 hanggang T4 is equal. So, we have TH is equal to T1 at T1 cosine alpha. Si TH is, masasolve natin by 11.607. So, ibig sabihin, lahat yan ng components is the same. Diba? The same lang din dito, the same to, the same ito, the same ito. Kasi that is in equilibrium. Ganun yung magiging principles niya. Okay, since alam na natin yung horizontal component niya, so we can get the value of T2. T2 is equal to the square root of T2H is ito. Plus T2V. Yan. Yan yung key dyan eh. Kung hindi mo to alam, ay medyo mahihirapan ka talaga. Pero by inspection is makikita mo naman yan talaga. So we have the value of T2 which is 12.465 kilonewton. Yan, yung value natin dito. Kaya lang hindi yan hinahanap eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, pamatay ito. Kasi ang daming pwedeng i-question dito sa problem na ito. Diba? What is the value of this angle? What is the value in this point? What is the angle here? Diba? What is the length here? Ganun. Ang daming pwedeng i-question. So, pwedeng itira sa inyo, ito lang problem. Ang daming i-question dyan. Tapos hindi mo alam yung paano isa-solve to. So, wala. Zero na naman. Yan, no? So, next tayo. Dito tayo sa angle. Ito, yung Y. Diba yung Y natin is T2V vertical over the horizontal. Okay, so we have the value of 4.544 over 11.607. So we have 21.38 degree. Yun. Pag nakuha mo na yan, magigets na natin yung value dito. Makukuha na natin yung value dito, di ba? Okay, so yun yung ating purpose din. Kaya kailangan natin kunin yung gamma or yung angle dito. Kasi mayroon time value dito na 5. Tapos ito, yun na lang yung magiging problema natin. Ito, since mayroon na tayong value, so madali na natin i-solve. Tapos, for the sag, relative to A, is 2.6 plus this value here. Okay. So, we have, gawin nating Y. Ginawa ko ditong Y, ito dito, that is Y. So, Y over 5. Tangent gamma, or this angle, Y over 5. Okay, so we have 1.958. Yun yung magiging answer natin dito. Okay. So, for the sag, is masosolve na natin by 2.6 meters plus, diba? For the sag of point C relative to point A is 2.6 plus 1.958. So, ito yung value natin ng sag. Alright. So, ganun yung natin pag-solve dito. Okay. Focus naman tayo dito sa joint C. At joint C, mayroon na tayong value ni Tito, di ba? Tapos meron tayong dito 8 kilonewton. Tapos dito naman tayo kay T3. So ito din yung hinahanap si T3, which is the CD. The segment CD. Okay, by joint. Summation of forces na naman tayo vertical. We have T2V, T3V, and 8. Di ba? Okay, so yun lang actually yung nagpapaano dito. Si T3V is equal to 3.456. Yun lang yung nagpapahirap dito, yung umpisa lang kung paano ba itong umpisahan. Pero once na nakuha mo na yung umpisa, madali mo na itong sundan.
Okay, so we have the value of T3. T3 is ganito pa din, T3H. Yon. So we have the value of T3 is equal to 12.11 or 100 or 111 kilonewton. So yun yung ating. So dito meron na tayong value na naman dito ni delta. Ginawa ko tong delta kasi kailangan din natin kunin to. 'Di ba? So ganun pa din, we have the tangent of delta is TV over TH. Okay, so the value of delta is equal to 16.581. So kinuha ko na lang kasi later naman isusolve pa din natin yung value dito. Nitong mga length. Kaya kinuha ko na yung mga angle na yan. Okay, so we have the value of h. So gawin natin dito ang h. Okay, so para makuha ko na to. Okay, yung h natin dyan is 1.489. Actually, hindi naman siya inahanap dito sa ating problem na ito. Kaya lang, sinolve ko na para medyo okay lang din naman kung hindi mo i-solve. Kung hindi mo siya kailangan, walang problema. Pero dito, pinakita ko na lang. Baka, syempre, lumabas ito dito sa mga problem na ito. Tapos yun yung tinatanong. At least, alam mo na kung paano kunin. So, that is 1.489. Okay, so dito wala na tayong problema. Nakuha na natin yung T4, di ba? Nakuha na natin itong DN ito. Okay, so ganito naman yung ating gagawin. So si AB. AB is equal to the square root of 4. Okay. Kasi dito kukunin na natin yung value ni AB para makuha na natin yung length. So we have the actually 4 meters squared plus 2.6 meters. Okay, yun yung value ng AB, 4.771. Si BC naman, ito yung BC natin. Okay, nakuha na natin itong value, di ba? Nakuha na natin yan. So, Pythagorean theorem na lang din. Ito yung base niya. Okay, that is 5.37. Samantalang si CD naman is ganito pa din. Yan. Okay, so si CD is actually pwede mo naman hindi nakunin kung nakuha mo na yung angle kanina. Okay na, masusolve mo din naman yan. Pero dito, syempre para mas mapadali kasi andun ka na lang din, i-resolve mo na lang din. Okay, how about dito si DE? Si DE kasi is wala tayong actually may angle naman tayo dito ni DE, di ba? May angle tayo dito ni DE na beta kasi yung beta dito. Yun. Tapos ito, kaya lang yung value natin dito is hindi natin alam. Questionable kasi ito dito. So, kailangan natin yung value ni SAG AC. Si SAG AC, that is the value ni AC. Ito yun. Diba? SAG AC. So, kailangan natin isolve alam natin si SAG AC. Dito tayo magre-refer kay SAG AC. Yung AC natin, that is 4.558. Minus, ano ba yung magiging natin dyan? Si DEY is, ito value net ni DEY, minus 0.5, diba? Minus 0.5 minus nito. Diba? Yun yung magiging height niya dito. Si AC, diba? Si AC, ito. Bali, ito yun. Kabuuan. Diba? Si AC. Ito si AC. Minus 0.5. Pag minus natin is 0.5, ito na lang yun. Diba? Tapos minus nitong height, diba? Ito na lang. So, ibig sabihin, ito na lang ang matitira. Ito yung DEY natin na sinasabi. Okay? So, masusolve na natin siya. That is 2.569. So, we have DE
is equal to 4.753. Okay, tapos sum up natin tong value. So, the total length is equal to 20.111 meters. Alright, so ganito yung pagsusolve natin dito sa problem nito. Medyo mahaba, no? Medyo mahaba, pero at least now you know na yung kung paano siya isolve.